We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends. The best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning po sa inyong lahat. O, di ba? Ang sarap ng umaga, basta tawanan agad ang umpisa. Naglolokohan kasi kami itong Janice, or maglolokohan pa lang kami. Iniisip po namin kung ano itsura ng isa't isa. Pag ginaya namin isa't, katulad si Janice, parang yung kanyang mga, syempre, ganyan, yung mga ganyan niya, or yung mga enough is enough, o kaya yung God was with us when it happened. Yung mga hindi naman. Di ba? Sinabi mo naman talaga. Ganito. Paano ako? Ano ba? Ano ba, Janice? I-touch mo nga yung lipstick mo. Dami, lagyan mo na lipstick yan. Candy, ano ba? Kunot na kunot ang noo ko pala, no? Pangit! Bakit ba may mga taong gustong-gusto gayahin o impersonate ang ibang tao? Kaya naman yung mga mag-joke na mga ginagawa nilang satire, pinag-iinit nila mga ulo ng mga kanilang ginagaya at pinagtatawanan. Parang ikaw. Sa Pilipinas ba effective yung political satire o freedom of expression nga lang ba ito? Eye-opener, pang-asar. Tsaka napipiko ng ilang personalities na ginagaya nitong mga guests natin. Yan po ang chikahan sa episode po natin ngayong umaga dito sa Sis! Hindi, isang example ng mga ginaya ko before, si Jaya, si Ellie Buendia. Kasi yun lang naman yung mga taong pwede kong makita, yung mga foreigner, hindi ko naman sila magaya at matutuwa sila sa akin o magre-react sila. So, yung mga local artists, like sila nga, si Jaya, si Ellie Buendia, pati si Aiza, yung ginaya ko nitong uli. Maganda naman ang reaction nila. Wala pa namang naging violente na gusto kong idemanda o ano. So far, puro positive naman. Natutuwa naman sila. Siguro dahil malawak din ang kanilang pag-iisip at pagtanggap sa craft na ginagawa ko. Sa mga tao na comedy, matawa naman sila, hindi na lang laging, alam mo yun, laging puro problema na lang inaano. So ginagawa lang namin ng konting yun lang naman. Wala namang, hindi naman sa tinitira rin sila. Basta yun lang. Ginagaya namin yung mga events like syempre sa politics, 'di ba? Mga sikat na events, yung mga nangyayari ngayon sa mundo, yung mostly ganon, and syempre yung commercials. Pag nakikita ko si Willie Nep, ginagawa nila sila mga presidente natin, kinokopya. Ayan, si Bitoy, pag ginagawa niya sila, mga iba-ibang kinokopya niya, sila President GMA, ganon. Natatawa ako. Siyempre, bilib ako sa kanila. At saka, pinaghihirapan talaga ng bawat isang impersonator. Kung sino yung impersonate nila. Bilib na bilib ako kasi talagang bibihira lang naman ng tao talagang kayang gumawa noon. Yun yung may mga gift talaga. Opinion, well, ako, na bilib ako sa kanila, syempre, hindi naman lahat ng tao kaya mag-impersonate. And alam ko naman na if ever na minsan kung nakaka-offend yung nila, wala, fun lang yun, di ba? Tsaka it's just... Mga technique na kanilang ginagawa para makuha o makagawa ng isang spoof. Kasama po natin today ang, syempre, ERAP, FVR, ano pa, Cardinal Sin Lacson, ako, Willie Nep Pumuseno. Yay! Yay! Eto, si Manuling Morato, Boy Abunda. si
Si Ruby Rodriguez. Rafi Rodriguez. Alfredo Lim din pala. Rafi Rodriguez. And of course, pag hinanap niyo si Cardinal Sin, wala na pong iba, Wilson Go. Thank you, my daughter. Okay. Eto, si Nora Aunor, si Winnie Monsod, si LT, no? LT. Candy Pangilinan. Yay! Okay, paano ba manggaya? Ano una niyong hinahanap? Yung boses, yung manneris, paano ba ho? Talent fee muna. Ayan, yan ang importante sa lahat. Talent fee. No, I think ang pinaka-basic dyan is sino ba yung pinakakilala ng audience o mas popular sa tao. Yan ang pinaka-basic nun. Or either notoriously unpopular or... Notoriously unpopular. O kaya very popular o well-loved. Yan ang dalawang criteria doon. So, yun ang criteria para makahanap kayo. Pumili kayo ng gagayahin nyo. O pag nahanap mo Pag nahanap yun, nyo, paano nyo pag-aaralan yung karakter? kung magagawa mo, kung kaya mo, is he within your vocal range? Is he within your physical makeup? O kung sa persona mo, andyan ang timbre. Ay, ang dami At saka may consideration. material ba tungkol sa kanya? May issue ba tungkol sa kanya? Ako gusto gayahin si Aris Mariah Carey, pero hindi pwede. Oo. Whitney Houston kaya ko. Ayan. Lalabas kasi yung accent mo eh. Oo. So, paano yan? Pati ba yung mga mannerisms? The mannerisms. And the manner of speaking, no? Yung sa boses. So, ano yung first step? Ay, may internalization pa yan, syempre. Well, what I do is, as much as possible, I try and get to see the real person, in person. In kumbaga. person. In person. Kailangan So, may- laman ako ng mga kapihan. Kung halimbawa, Lunes, nasa Manila Hotel ako. Tuesday, nandun sa EDSA Plaza. Pag Huwebes, nandun sa... Naalala ko. Para parang Sabado GRO sa to Sulo. Parang Hindi, GRO to. May mga form. Hindi, umaga naman. Okay. May mga form ng ano... So, paano nyo pinapasukan ngayon ang humor? Syempre, alam nyo na gayahin, napag-aralan nyo na. Paano nyo na ngayon papasukan ng humor? Yung exaggerate a bit. Kunwari, may konti silang quirk. Gagayahin mo yun to a level na mas exaggerated. Kasi they're known for that. Kasi yung tao, pag nakita, mas matatawa ng konti, and like, Nagmo-modulate ka. Si Tito Willie kasi iba eh. Siya talaga, Hindi, ito iba eh. Yun yun. gaya, siya yun. Yun yun. Siya yun talaga. Which is really an art form talaga. Ibang klaseng art form yun. And you can mistake them for the real. You know what? For the real I have a Makoy. story. I remember kay Erap, do you remember this? I think it was you. Kasi, Erap siya. Eh, darating din si Erap. Siya ang inano, tama ba ako, Tito Willie? I don't know which one siya you're yung talking. sinama- It happened one time. Siya yung sinama. Hindi ko alam kung si FDR o si Erap. Basta one of them, siya nang gaya, that night, show yun eh. Yung mga executive ng show, siya ang sinamahan. Siya ang binantayan. Siya ang pinapantayan ng umpisa. Tapos, ay, shocking. Si Willie na pala yung kasama ko, hindi si Era. Nataka sa, ay, mali. Ganon siya kagaling. Saka, for example, pipili ka ng gagayahin, titingin mo kung meron ba siyang distinctive character na doon ka mag-focus muna. For example, kay Winnie, yung pagiging intense niya, yung posture niya, paano siya magsalita, Mga signature oo. sa Ate Guy, yung mole, yung mga ganon, yung hahanapin mo. Para for example, with Erap, yung walk. As in, kay, Wristband, in a caricature, Yeah. di ba, sa comics, o yung caricature, yung artwork, ano yan eh, ang hinahanap mo doon, yung mga prominent features ng mukha ng isang tao. Halimbawa, kung Erap, yung nakaganon, di ba? Brush up. Mukha pumada, no? Tapos yung bigote niya, yung wristband. So, makuha mo lang lahat yon. Meron ka ng wristband, may Identify. bigote ka, may buhok. Ando na kagad yung identity. And also, at the same time, merong psychological built-in. Na pag sinabi mo, like, I'm going to do Marcos. So, ikaw na tao, audience ka, binivisualize mo na how Marcos looks like, how he talks, how he walks. You know? So, At kanya, pag ginawa ko na siya, akala ay talagang si Marcos ang nagsasalita. yan, parang gano'n. Eh, saan nyo kinukuha yung punchline nyo? Di ba yun ang pinakamahirap dun, yung punchline? Ay, naku. Nagbabasa ng libro. Basa dito, basa dyan. Makinig sa mga News. news. Pinaplano nyo ba yun? O sometimes impromptu, parang dumarating na lang siya? Usually better pag impromptu.
meron ka ng iniisip na gagawin, but pagdating ng time na yan, parang ay, mas maganda yata kung Kasi lahat what's naman- current kung minsan isasama mo kagad. Lahat naman kasi naka-input na sa'yo yan eh. So parang computer, naka-input lahat. Parang yan. dinudukot na. Pag dumating yung situation, pak, nagagamit mo. Lalabas Pwede yun. magpa-sample naman ng konti dyan, yung mga favorite nyo na gayahin. Breakdown Yung ng mga- computer. Nag-breakdown yata. Na-virus. Dala yata yung computer natin. Yung mga una nyong ginagaya na lang. Yung before pa. Yung, syempre iba yung current issues, iba yung mga ginagaya niya at this point in time. Pero yung mga dati, yung mga una nyong mga ginagaya. Kaya. Kaya, pengi. Penge. Huwag mong inumin, ha? Oo, nagbabasa pa eh. Nagbabasa pa lang. Nagkakalat eh. Gagayahin mo si Bruce Willis, ano? Oo. Okay. My brothers and sisters, welcome to SIS, the only program recognized by the Archdiocese of Manila. Sip-sip, parang may bonus na tayo. Okay. Before we go on, I must teach you how to become good Catholics. Catholics. To be a good Catholics, you must learn the liturgy. After the liturgy, the letter H, the letter I, the letter G, the letter K. Okay. Bisaya talaga si Cardinal. kababayan ko si Cardinal sa Kalibo. Taga-Aklan. Taga Kalibo ang mami ko eh. Kaya, Bisayang chika ko. Bisayang chika ko. Ang hirap nun. Pero mystic. Si Rafi naman. Sino ba? Sige. Pulbos. Walang pulbos pang paitim dapat eh. Sige, tubig. Pulbos nga eh, hindi tubig. Okay. Kunwari, sige. So, jelly now. Let's say na may mga nangyari sa buhay mo, no? It's okay, no? You can, sige yan. Mahihilo ko nito eh. Ay, parang ako nakapag-define yan. So, wag na nahihilo ko. Mas mababagrado mo. Mas kwadrado kung minsan, pwede yan. Pero sandali lang. No, let's just say, ungkatin natin ang mga nakaraan mo. It's okay. I feel your pain. It's okay, man. Go ahead. You just tell us everything and sooner or later it will come out and let's just say, andyan, the person's there in front of you. Bring back the past. Anong sasabihin mo? Magic mirror. Magic mirror nandyan sa harap mo. Tell me. Go ahead. Bring it out. And I will take it and put it in my pocket. Anytime, especially if it's cash. It's okay. Parang minemora. Parang may Candy. Sino ang feel mo? LT. GMA. Yung first kasi meron pa kayo mamaya. From LT to GMA. Oh, yan. Sige. LT? Parang di Si Ate Guy. Ate, kuya, maraming salamat po at nanonood kayo ng sis. Kasama ko po ngayon dito. Nakikita niyo naman po sa paligid ko ay ang push, ang cameraman. Thank you, maganda ba ang shot ko dyan? Matet, kung hindi man ako nakapunta sa dibo mo kasi wala ako nung kotse. Wala magda-drive. I love you. Sige po, panoorin na lang po ang sis parate. Okay? At huwag niyo kakalimutan siya. Ate Willie. Ha? Ako ba? Akala ko tapos na ako. Yung mga una niyang ginagaya nun. Kasi mami, ang dami eh. Sino kaya? Una ginaya. My God. Hindi, una kong ginaya na. I think cartoon characters like, Okay, Olive, count up the sweet talk. Oh, Papa, come over here. Storya. Babae na lang. mahaba yan, mahaba. Master talaga to eh. Oo nga eh. Nako, marami pa. Mamaya gagawin niyo lahat yan. Nako, ready na kayo. Gagawin niyo lahat yan. Bakit nga ba masarap magpatawa? Alamin po natin yan when Sis returns. Unang gamot daw sa isang tao ay ang pagtawa. Pero gamot nga lang ba ito? O minsan, sinasadya para hiyain ang ating mga kamalian. Pero sa isang banda ay talaga namang nakakatawa ang ilang kamalian ng mga tao. Pero, bakit nga ba may mga tao na ang trabaho ay patawanin tayo? Bakit? Paano niyo na-discover na marunong kayo manggaya, na gusto niyo magpatawa? Ako late na eh.
Hindi, late na. Ibig sabihin, nung... Late pa ba yun, Tito Willie? Late na ako nung... Ay, may Late kasi bloomer use ako. ka. No, but of course, nanggagaya ko since birth. Lahat naman tayo, I guess lahat tayo were born impersonators. When you listen to a record, for example, limbawa, narinig mo, name Sinatra. O Sinatra. When somebody loves you, di ba? Pag kinanta mo yung All the Way, It's a form of impersonation. Sinatra ka rin ginagawa mo. Kaya lang sa akin, I got stuck to it. Parang na-retain sa akin yung eto yung pitch niya, eto yung timbre ng boses niya. At saka minsan pag minamok natin yung mga kapatid natin. Parang the teachers. I think that's automatic sa atin, sa Pilipino. Talagang the best impersonators in the world, mga Pilipino eh. Manggagaya tayo. Kasi mga laitero, alam mo yun. Galing sa criticism yun, di ba? Actually, yan na nga, galing sa criticism. Bakit nyo naman naisip na mga politiko o mga personalities na kilala ang gayahin? Kasi siguro kayo na mabenta, no? Well, I had a course then. No? When I started doing politicians, that was the time, the height actually of activism, student activism. I was very active. So, na-involve ako. So, instead na kasama ako doon sa Speaker's Bureau, sa mga rally-rally, iniba ko ngayon yung sa akin. Dahil lahat, fiery speeches. No? So, siguro, mas maraming masasabi sa akin maganda to kaysa ako. So, ang na-notice ko, kulang yung medyo life moments. So, ginawa ko, so, yun, as form of satire, sa political situation, like when Marcos will have a State of the Nation address, we will have our own version of the State of the Nation, the real State of the Nation address, with me doing the address. Pero di ba wala pang nun? Freedom of expression nung time na yun. Paano nyo nagawa yun? Hindi ba kayo affiliate? Lumalabang ka nga eh. Matara yan eh. Ay, care. Tapang. Care. Tapang. Ako hindi. Ikaw, wala lang. Wala. Kasi gusto ko ng trabaho. Ang in-offer sa akin, impersonate ko si LT. So, ginaya ko si LT. As eventually, naging dahil yun na yung mga offers na, uy, gayahin mo to, gayahin mo to. So, I had to learn. So hindi yan naman talaga ang mo. Basta gusto mo lang magtrabaho, ma-acting. Yung sa simula, kasi I started with impersonating Lorna Tolentino. Ay, yun ang first job mo? First major job ko for television was first major job sa television. Ginaya mo si LT? Ginaya ko si LT nung panahon pa ng Chop Chop. Talaga? Kasi dalawang version. Paano? Sige nga. Sample. Bago ma-chop-chop. Eyebrow. Well, eyebrow. LT, naku, mahirap na yata si LT. Wala, kalimutan. Tagal-tagal na. Basta ang natatandaan ko lang kay LT. Ang look mo. Okay. Smile, LT. Yun na yun. Parati lang siyang antok, pagod. Tsaka, may pasok si Rudy. Nakapout. Tapos parati lang siyang ganyan magsalita. Kasabwat. Di ba? Posing forever. Yung naalala ko kay LT. Since political satire is concerned, kailangan ba talagang manghiya o pumuna ng mga politiko? Kasi if your cause before was... Yeah, the cause. Oo, ano yun eh? Hindi naman actually nanghihiya eh. Paano na siya ngayon? Is it, is it yung ngayon, yung pagpuna ba is para patawanin ng tao, humor, o ganun pa rin? Well, right now, I'm less passionate than I was before. Ay, dati may cause Dati talagang may bite talaga. To drive a point. Ngayon, because walang outlet nun eh. I mean, the press, the media, the entire media is controlled. So, how else? Wala kang fora for expression of one's view. So, yun ang ginawa ko. Any fora na mapuntahan ko, yun. So, now it's purely entertainment? Hindi rin. Meron pa rin konti, but not yung passion lang ang nawala. Kasi wala ka na masyadong pinaglalaban eh. So, may freedom na, di ba? May freedom to express na ngayon. Oo nga eh. Everybody's doing it anyway. So. Ikaw, you're impersonating the cardinal. Di ba parang, yung mga tao gagano'n sa'yo, parang, ay, pati ba naman yung cardinal? Wala na siyang worry doon, na-excommunicate na siya. No, the thing is, do not fool around with the policies of the church. Okay. Fool around with the person. Mataba siya, cute. Personality. Personality yan. Kaya, huwag ng simbahan. I will never touch the church also, considering Catholic. Katolik din ako. Katolik. Visayan, Katolik. So, ang feeling ko naman, comedy itself mirrors the realities of life. Kung ano yung napagtatawanan nyo sa TV, kahit hindi siya nag-impersonate, yun yung ginagawa ng normal na tao sa pang-araw-araw.
Diba? Kaya nga nakakatawa toilet humor kasi lahat tayo pumunta ng toilet. Yung ganon. So kaya nakakatawa, kasi lahat naman tayo ginagaya naman natin yung mga napapanood natin sa TV. Oo, ganun. diba? As a viewer, pag napapanood mo ito, parang nakaka-identify ka. Ay, ginagawa ko minsan yan, even if ibang personality. Nakaka-identify yung tao, so natatawa ka, makes it lighter. Sabay, kung isipin mo naman, talaga naman tayo naman pag nanonood tayo ng TV, natatawa-tawa tayo sa mga pinaggagawa niyan. So pag nakita na namin sa inyo, laughter! Or sometimes naman. May kahalo ng may production design involved. Siyempre, may improv Pero, na yun. eto nakakatawa. Meron ako mga in-impersonate before, kagaya for example, si Maring Winnie. Nung in-impersonate ko siya nung una, talagang kubang-kuba ako. Alam mo yun? Exaggerate. Yung exage talaga. Yung na lang wala na akong lega sa person. Yung gano'n. Tapos, nung nagharap kami, sakala Hindi niya pala. Hindi, sakala niya na po na, ganyan ba ako tumayo? Ganyan ba ako? Ganyan ba posture ko? Ha? So parang nakatulong din sa kanya. So ngayon, medyo ano na siya, yung aware na siya, oo na. Girl na siya. Napapansin niya na, uy, sandali lang. Sandali lang po, nawawala na naman yung leg ko. So, reality nakikita ko check yung ganun for the tao na ini-impersonate namin, na para nagiging ano rin siya, check and balance din sa kanila yon. Ay, oo. Sa pagpapatawa nila ay labis na silang napamahal, pero merong ilan na hindi naman natutuwa. Siyempre, naiinis sila. Ano kaya ang mga dinanas nila sa mga taong napipikon sa kanilang pagpapatawa at panggagaya? Yan ang usapang mapapanood nyo when we return here on Sis. So far, wala pa naman akong na-offend, wala pa namang tinatamaan, kumbaga. Kasi bago naman kasi ako sumalang I see to it na yung crowd na nasa harapan ko, nasa tabi ko, nasa paligid ko, inaano ko na yun bina-vibes ko na kung ano ba, kung baka meron diyang may lasing, may ano, pero kayang-kaya ko yun kahit papano. Nagagawan ko ng paraan na hindi ako maka-offend. Lalo na pag lasing, naku, yan ang masarap biruin. Pakitin ko sa stage, ukray-ukrayin ko, tapos ukrayin din ako. Doon na kami mag-umpisa maglabanan. Pero, in good taste. Obligation ng mga performer na dapat naging sensitive sila sa mga sinasabi nila. Dapat hindi sila makakasakit ng tao. Dapat yung mga jokes sila dapat hindi below the belt. At sa mga tao naman, dapat if you go to those places, alam mo naman, nakatuwaan yan. So, kung mayipikon ka, there's ibang lugar ka pumunta, di ba? Ganun lang kasimple yan ano lang yan. It takes two to tango. Dapat, you wanna have fun, pumunta ka sa lugar na masaya. Pag medyo na-offend ka, okay lang yan. One night, lilipas din yan, di ba? Kung talagang secure ka sa sarili mo, ba't ka ma-offend kahit anong bagay pa sabihin sa'yo, di ba? Pero sa mga entertainers din, be sensitive. Spoofing naman, the word itself, ni-spoof mo lang naman, so ibig sabihin, ginagaya mo lang ng konti yung kung sino man yung ginagaya mo. In a way, nakakapagpatawa rin sa mga live audience, especially yung mga walang time manood ng TV or yung mga tutok na tutok sa TV. Especially pagka ang nag-deliver comedian. So, I don't think they take it seriously. Depende na lang kung halimbawang galit ka doon sa ini-spoof mo. Alam mo yun, talagang personalin mo. At saka sa deliberation na rin ng comedian, kung paano nila i-deliver. It's just your opinion of that person, what she represents, and what your opinion is about what she's doing, which is not right. So, ang sa akin is just, pag nagpo-political satire ka, pag nag-i-spoof ka, it's just putting that person in her right place. Ganun lang yung sa akin. One time sa, ang tawag nito, Rock the Vote. Yan. Pero hindi naman napanood nung taong ini-spoof ko, kaya hindi ko alam kung anong opinion niya doon sa ginawa ko. Pero natawa naman ang mga tao, so okay lang. So, yun ang opinion ka. Paano naman kung sa pagpapatawa nila, naiinis na yung mga nanonood sa kanila? Ano kaya reaksyon nila kapag nakakarinig sila ng mga masasamang komento kung sa mga ginagawa nila? Nararamdaman niyo ba kung yung, halimbawa yung material nyo, medyo nakakasakit na ng konti, o medyo may na-offend na, may kumukomment na may magawa ka doon. Especially yung mga ini-impersonate ninyo. Well, I think that's the intent in the first place, to get across the message. Siyempre, yung guilty, masasaktan. Bato-bato sa langit. No, like in my case, I was saying, never touch the politics of the person. Kasi si Cardinal Sin, naimbita ako sa Archdiocese Palace just to see me. For lunch.
Pinagalitan ka, hindi naman. First place, Nangumpisal siya. Nangumpisal. Nangumpisal. Di ba sarap pag kahit sa Archdiocese, talagang kuripot mga pare, maggulay lang natin. Hindi ka sarap. Ito ka na nga. Manglait po tayo. Hindi sorry ang reaction niya ganito. Hindi naman policies ng church. Okay lang. Finance ako, no? Kaya nga. Lapit sa akin, no? Paano yan? Meron na ba mga lumapit sa inyo? Anong sabi po, Tito? Sabi ni Carlos, you do not look like me. Si Jocon naman, ang sabi niya, Jocon, magkabaga tayo. Dinadaan sa atin ng hair. Yeah. Kung may hair pa. Okay. Paano yan? Katulad kayo, I'm sure nagkaroon na kayo experience dito, Willie. Na nakasalubong nyo. Yan. Well, I guess Tito Willie. Sino yun? that's part of... TV to part of the job. Diba? Kasama yan sa... Ano yung nga yung experience mo? Kwento. Ano nangyari? Panahon ni Marcos. Sige, dali. Hindi naman si Marcos himself, but people around him. At saka meron mga loyal talaga sa kanya. Nervous ako. And mostly military men, no? Mga emissaries na, congrats. After the show, papupuntahin ako sa table nila. You made a good impression of the president. Congratulations. But, ayan na. Sana huwag mo nang gawin next time. Trabaho ko yun. What can I do? Yung mga most recent naman. Yung medyo, like si Tito Dolphy or... Hindi, si Dolphy, okay lang. Okay lang naman sa kanya. He loves it. Nag-joke pa nga siya rin na, ano ba yan? Yung may lumabas ako recording kanta niya. Kala niya siya, nalito rin siya. Nakaisip siya. Nag-record din siya nung araw kasi. Bago, rap Kailan ko ba ni-record siya? Kayo, Ken, Rafi. Well, luckily wala pa naman. Pero actually it's a form of flattery for the person. I think it is. Ginagaya mo siya, so it means... Si Mayor Lim. Si Mayor Lim. For a time, kung parang kinakabahan ka rin, baka pag makakasalungan parang... Gano'n na lang Pero no, it's for me, parang pina-flatter mo yung tao, ginagaya mo Actually, hanggang hindi mo pa nakakaharap yung tao, hindi mo alam kung ano reaction nila. So, luckily sa akin, yung mga nakaharap ko sila, natuwa naman sila. Kasi usually, sila pa nag-i-invite sa akin. With Winnie Monsod, sa show niya mismo, in-invite niya ako to impersonate her. Mel Chanco. I was invited but I didn't make it to impersonate her also sa Mel and J. Ate Guys, sa concert niya, in-invite din ako. Si Gloria, hindi ko sure kung gusto niya yung ginagawa ko. Hindi mo sure? Oo. Pero nung nagkita naman kami, parang sweet siya. Okay naman. Sweet pa siya. Hindi ko lang alam kung ano pa mangyayari. Swerte kayo lahat Because back in 6 o'clock days, I used to impersonate Imelda Marcos. Imelda? Layo, grabe. Ang slender, Because not of anything. The weight, double chin, lahat. Tapos patong ng wig, 4 na wig, patong yan, Imelda Marcos. Yung gano'n na buhok, yung talagang... Andiyan ako sa Unimart, hinabol ako ng mga loyalists, tatakbuhan kami sa Unimart sa loob. Gusto nila ako, teka, bugbugin siguro ako. Sample. Ha? Sample. Hindi, because all I did, all throughout 6 o'clock, I was dressed up as Imelda. Nakaupuan ako sa tabi. Hindi ka not necessarily nagsasalita. Kumakanta lang. Kumakanta lang. Dahil sa'yo! Dahil sa'yo, hindi dahil sa akin. Magkatabi pala sila. Magkatabi pala. Necessary ba na ginagamit ang kapintasan ng tao para sa panggagaya o sa joke? For me, hindi naman parate. Hindi parate. Pero kung ano yung pinaka-distinctive sa kanya na mannerism or sa voice. Kasi for example, ako with Mel Chanco, medyo nahihirapan ako Di ba? I always tell Tito Willie, paano ba? Kasi mataas ang boses ni Mel, ang napapansin ko lang parati sa kanya, yung pag nagsasalita siya, may konting bulong sa ending, o kaya, kundi bulong, sigaw. Alam mo yun? Yung mataas ang energy ni Mel Chanco as a person Biro mo gabing-gabi na ang front page, pero di ba, ang taas ng dugo niya. So yung mga ganun, hindi para ako. Sige, sample, try mo lang. Try lang. Headlines bukas ang broadcast ngayon. Ito po si Mel Chanco. At welcome po sa Front Page!
stage. Kaya lumakas. Di ba, meron siya biglang, yung parang kung ikaw nanonood, sandali lang. Naku na, pag-uusapan na ang panggagaya. Pero kailangan ba ng mga Pinoy ang mga programang political satire? Ngayon lang ba talaga tayo nakawala sa freedom of expression natin? O kailangan lang talaga na sa telebisyon, may mga taong mahilig mang-asar ng nasa public service? Yan po ang tatanungin natin pagbalik ng Sis. Nahahayaan ko na lamang kung anong gusto nilang gawin in impersonating me personally. Pero sometimes, tatanggapin ko medyo masakit ng babastos. Pero wala akong magagawa, no? Hinahayaan ko na lang sila. I guess just to make their audience laugh at my expense, for example. Pero wala na po ako magagawa doon. Sana naman, hindi naman yung nakaka-insulto sa pagkatao nang in-impersonate nila. Sana all in nice, clean fun lamang. Pero binibigyan nila minsan ng twist na a little bit foul naman. Pero I'm not complaining. Alam mo, kung ikaw ay ginagaya at ini-impersonate, medyo parang nakarating ka na, hindi ba? Sino ba naman ang gagaya sa, man on the street? Alright, so ako, I welcome it. Political satire, panggising nga ba o pang-asar? Chika lang ba ito sa kanila dahil kadalasang nagagamit ng mga guests natin para sa kanilang trabaho? Ano nga ba? Siyempre. Ako panggising. Panggising. More panggising naman talaga. Kasi, well, let's face it, hindi naman yung kanina nga yung tanong mo kung do you go overboard yung pati mga physical defects. Ako, hindi ko ginagawa yun. Pero given yun eh. Kung halimbawa, kung mababa talaga siya. Halimbawa, si FBR, sasabihin niya na, well, our present president is doing very well for the country. Kaya ako, kabalikat ko yan. Hanggang dito ko lang yan eh. Pero part of lang, parang jest, hindi naman yung to ridicule. Not naman to ridicule. And they're public anybody. figures, so therefore, even in shows, yung mga ginagaya ko nga, because minsan may mga punchline ako matitindi, na yung audience, titingin doon kasi usually nandun present lagi yung ginagawa. Tingin reaction. But of course, titingin mo na sila tapos natatawa. Yun namang subject, gano'n siya. Siyempre, in front of the public kailangan happy ka. Hindi ka pwede mapikon. Dito, Willie, di ba sa dami ng characters na ginagaya mo, hindi ba parang minsan nakaka-disorient yung hello, sino ba ako today? Hindi pa nakaka-mix up? Parang nakakalito. Parang alam mo pa ba kung sino ka talaga? Oo naman. But siyempre, yung internalization, compartmentalize naman talaga yan eh. Nalalagay ko sa isang compartment si Marco, si SBR, si Erap, si Ping. Kanya-kanya silang oras lumalabas. May schedule sila. Medyo normal pa ako. When do you say na, syempre, pwede na nga, as we said kanina, may freedom of expression na tayo ngayon. O sa kailan niyo masasabi na over na yung Sobra freedom na. Sinaabuso na yung freedom na yung pagdating dyan? I don't think the free... Wala namang Stick o'clock news, okay, when we're going on, out of 80 shows that time, number 5 kami. Number 5. Cost of production ng show namin, the entire show, 80,000 pesos. So, medyo mura yan. Super mura. Super mura. Paano? Lahat kami, 1,000 pesos per episode lang. Number 2, we have 15 writers for that show. Dami. Okay. Dami yung writers, ang panalo, no? The entire cast. Lahat kami nagsusulat. Ay, lahat kayo nagsusulat. Okay. Very cheap show. Very, very cheap show. Number 5 sa ratings natin. Na-cancel kami. Kasi? Politics. In other words, umover kayo. Sumobra kayo. To their, sa kanila. Lahat naman may interest eh. Networks have interest to protect. Of course. Lahat, meron mga interest pinoprotektahan. So, part of the game. It's how you play it. Depende sa objective mo, paano mararating yun. If you fight City Hall, di ba, automatic yun, zero ka kagad. Usually naman nagiging over lang sa paningin nila kung talagang guilty sila.
ay over ginaya na nga, nagkamali na nga ako, ginagaya pa. Alam mo yon, kasi may guilt. Pero kung walang guilt, hindi naman over Kasi naman, I think, responsible naman ang mga artist natin dito sa Pilipinas Kung may, kumbaga, you have your own self-regulatory body Board. na ikaw mismo, Sa sarili mo, sarili mo na-regulate mo sarili mo. And like, ano sinabi kanina, you don't attack the institution. Just the person. Just the person. What the person is, gagayahin mo or pampagising, but not an institution. Di ba kasi, Rafi, like if you'll see, yung mga ibang komedyante sa States, yung mga ibang talk show hosts like Jay Leno, David Letterman, di ba pag nag-joke sila sa umpisa, parang sobra yung talagang grabe kung tirahin nila yung presidente, parang ang lala, parang nininervous ako para sa kanila. Well, let's face it, you're a citizen of the country. You're allowed. Elected in president to serve you. To serve the So citizen. pagkapuna-puna, Danahin mo! Tapos technically speaking, we are paying the president her salary. We're giving them jobs. Ang tax natin, we pay them Gaano kalakas ang loob niyong gawin yung ganun? Actually, of course, alam na natin malakas ang loob. Actually, ang question ay hindi gaano kalakas ang loob namin. Gaano kalakas ang loob ng mga EP, ng istasyon, na To allow you. Usually kasi, honestly, usually kasi, you want to say something, but, you know, may constraints. Kahit ginawa mo na, pag lumabas, nawala na yon. So, kasi meron tayong, sabi nga nila, iba yung for television na comedy, iba yung pwede mong gawin sa live, stage. live na comedy. Kasi yung sa television na comedy, alam mo naman marami, iba-iba ang nanonood, iba-iba ang taste nila, iba-iba ang gusto nila, at iba-iba ang edad. So, hindi lahat pwede mo sabihin. Unlike sa live shows, di ba, banat ka. Anything goes! TV kasi, ang dami mo papakikita. Siyempre, there are advertisers, there's the station, ang daming Ang daming constraints, ang daming kailangan mong isipin. At sila rin mismo may mga input sa inyo. Paano? Kunyari, siyempre, may breaking news. Itong artistang ito bigla, mayroon siyang Scandal! Grabe! Watch kayo. Watch. Tapos, Oo. parang tingnan natin, kaya bang gayahin? Ayan, oo. Ayun ba yun? Kung hindi ko kayang gayahin. Pinyari, lalaki yun. Gawin natin si ganyan, Tito Willie, Raf, ganyan, gawin na natin yan. Alam mo yun, may ganun yun Meron pa 1,000 pesos ito Hindi na 1,000 pesos, 1,000 voices. Natuto nga ako mag-record. A few thousand pesos on Nire-record mo sa sarili mo? Hindi, yung mga characters, yung mga tao, Tapos, yan ang review material. Yung mga ganon, yung dati naman wala akong pake sa mga VHS na yan ang pagre-record. Ngayon, natuto na ako mag-record. Kasi kailangan Ayan na nga. Kasi yun ang trabaho Yun ang trabaho nila at pinag-aaralan nila. Well, thank you very much for coming over and sharing kung paano ba talaga manggaya, ano ba ang mga quirks niyan, ano bang hirap. Kung mahirap, madali, ano ba yan? Sabi nga ni The Boy, walang personalan, trabaho lang. Total, kung wala naman sila, wala rin naman tatawa at walang matatawa. So, we will be right back. Dito lang sa Sis. Siyempre, pababayaan ba namin magtapos ang show nang hindi natin nakikita? Hindi tayo magkakaroon ng konting satire. Umpisahan po natin, siyempre, thank you very much, Manuling Marato. Bueno, walang ano man yan. Dahil andito tayo ngayon, nanonood tayo dito. Salamat sa mga nanonood na nga sa magkita-kita tayo. Ako mamaya may pupuntahan pat maglilinis pa ako ng aking mga Boy Scout. Boy Scout? Yung nasa Rotonda. Yan, yun lang yun. Thank you, Cardinal Sin. Thank you for inviting me over to your show. You know, Manuling and I, we are very close friends. Oh, yes. Oh, that's right. Okay. Siyempre po, President Gloria Macapagal-Arroyo. Senator. Sino ka ba? Lauren. Alam mo, sabi mo sa akin kanina, President ka. Lauren, di ba pinag-usapan natin, Lauren? Okay. Senator Lauren Legarda. Game. Salamat po, Senator Lauren Legarda. Thank you very much for bearing with us. Ador, I just want to tell you, you better watch out. You better not cry. You better not pout, I'm telling you why. You are very preposterous. This is really very painful. Of course. The king of comedy. Dolphy!
Natatawa ako. Hindi ako sanay makakita ng mga beauty rito. Mga kaibigan, nais ko lang kung sabihin sa inyo, hindi ko totoo yung nag-chicks pa ako. Kaya ako nag-guest dito sa magandang magkapatid nato. Wala na po yan. Yung alphabet nga naubos na eh. From A to C. From Alma to Shasha. Kailangan ko ba ng salita? Nasabi naman nilang lahat. Hanggang sa susunod na Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes for our hair and makeup, Mossimo, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human for my clothes, Salon de Manila, Janelyn Shoes, Under the Sea Pet Shop, The Barnyard, Play and Display, and Union Square. Intro ko. Thank you. Thank you very much sa intro po. Natawa ka talaga, grabe. Natawa ka. Yung talaga nakipag-awa. Alam mo, kailangan sa inyo, maging malambing sa mga. Okay, yan ang bagong standard. Si Eddie Garcia. Pinakilala pa. I'm a failure. Gusto ko Lacson. Paano ba si Lacson? Yan, Tweety Lacson daw po. Gusto ko pang mabuhay ng matagal eh. Masyado palang scary.